Okay, so mga paps, tayo nagbabalik nga po dito sa Nia Road, no? Para magbigay update dito nga po sa paggawa ng kalsada dito, no? So hanggang kalsadang bago na nga tayo mga paps. So kung mapapansin nyo nga po, patuloy po yung widening dito, no? Yan po nasa kaliwang bahagi natin mga papi. In fact, ibang establishments nga po dyan ay na-clear na para nga po magbigay daan dito nga po sa paglalagay ng box culvert, no? Para dito na rin to sa setback na ginagawa dito nga po sa kahabaan ng Nia Road, no? Approaching SM Center Imus. Ngayon, paglampas nga po natin dito sa SM Center Imus, dyan na nga po yung ruta ng ating Imus Bus Rapid Transit System. Mukhang meron pa nga pong right of way issue dyan sa may harapan ng barangay hall ng Bukandala 3. Pero sementado na mga paps. Yung palabas na lang ng Alapan Road yung hindi pa nagagawa, no? So we'll see. Tingnan natin. At dito nga, kung mapapansin niyo, wala na yung kanal sa kaliwa natin, no? Nasa ilalim na nga po. At dire-diretso na nga po yung pag-widen dito hanggang makalusot na nga po tayo dyan hanggang sa may barangay hall ng Bukandala 3. Though meron pa nga pong ibang kinakaharap na right of way issue on which alam naman natin mga paps, yan talaga yung cause ng delay, no, ng construction. Pati na nga rin po syempre yung weather. But nevertheless, ang maganda ay dire-diretso po. Katulad nga po itong sa harapan natin, yan, inayos na yan, ano? At itong tatapakan natin, ito kaayos lang ito mga paps. So maayos na nga po yung kalsada dito. Kakalatag nga lang po dito ng concrete, no? Or ng semento. And then kompleto po yan mga papi. Meron po yung drainage, no? So huwag po kayo mag-alala. May drainage po yan dyan. May sidewalk. Magkabilang side yan mga paps. Itong area na ito ipapasok ng dyan yung pagkanan mo sa Hamilton, no? Medyo nagkakaroon ng heavy traffic dito pag rush hour dahil na nga rin po sa intersection, no? Sana magawa na ng paraan. And then ito nga po dito, papakita ko lang sa inyo mga paps. Ito yung sa left side natin. Dito na nga po yung bus line, no? So sementado na nga yan. Tulad nga pa nasabi ko, may right of way issue lang yan dyan sa bandang unahan, patawid ng Alapan para nga po makalusot na ng Imus Boulevard. But once na magkaroon na nga po nag-movement dyan mga paps, definitely ay ating nga pong i-update yung lugar na yan, ano? But for now, focus muna tayo dito sa Nia Road. So ayan, makapansin nga po natin na lumapat na nga talaga itong kalsada dito. Marami na nga rin po natibag na right of way, no? At syempre yung ibang setback nga po ng mga kabahayan na lumagpas sa guhit ay naisaayos na rin.
So gusto ko lang mapakita sa inyo yung ating development nga po dito sa Nia Road. Wari ko ay mahigit na 2 buwan or 1 buwan mahigit siguro yung huli tayong nagbigay ng update dito nga po sa kalagayan nitong Nia Road. And by the way, dyan nga po sa Tokwahan ay kamakailan nga ay ipinagbawal na nga yung pagparking tsaka yung paglalagay ng vendor, no? Kasi delikado nga naman mga papit, mabibilis ang sasakyan dyan. So later on makikita nga natin na malinis na nga po yung Tokwahan, no? So pa isa-isa po yung ayos dito mga paps, by section. Ito dati itong diadaanan natin, dati to sarado dahil nga po sa paglalagay ng semento, pati nga rin po dyan sa may Legion, no? Pero ngayon pwede na nga po daanan. Antabay po tayo sa ating bus line. And bibigyan ko nga po kayo ng update once na magkaroon na nga po ng proper alignment na ilalabas officially, no? Dati naalala ko to nung ginagawa pa to dati, grabing putik dito eh. Naghahanap pa kami ng bahay noon dito sa gawing banda dito sa Bukandala ng Imus, no? Nakalagay dati dito puro panambak pa noon eh. Hindi nga lang natin nasubaybayan dati dahil hindi pa naman po tayo nag-update noon. Yung paggawa nga po ng yung diversion road ng Karsadang Bago to Kawit, no? So hindi na nga po natin yan na i-update nung ginagawa pa siya noon. Sayang, ano? Pero ganun pa man, isa nga po yung Karsadang Bago sa paborito kong daanan, no? At dati natambay din ako dyan na inom ng buko dyan. May sarap na bukuhan dyan eh, tsaka mahangin, no? And dito sa tapat ng SM Hypermarket, mayroong binakura na dyan eh, oh. Tingin ko gas station yan. Yung may bakod na color green mga paps. Yan. Parang madilib yung ating video, no? Sige, adjust tayo mga paps habang nasa traffic tayo. Yun, so ito isa rin to sa mga build up yung traffic dito nga po sa intersection na ito, no, ng Karsadang Bago, Nia Road to Karsadang Bago. Dahil nga po siguro dahil hindi pa ayos yung pagtawid, no, doon sa may kabilang side na, kaya nagkakaroon ng choke point. And aside from that, syempre intersection pa rin yung bukana nito, no. So ano ba magandang suggestion dito? Stoplight, no? Siguro. Well, para sa akin mga paps, sariling opinion ko lang naman to. Siguro wag na tayo magkaroon ng buhos, no? Mas maganda siguro kung may specific na segundo, na oras yung mga tatawid dito, no? So yung parang ginagawa sa mga ibang intersection, yung naka-base lang solely sa stoplight, no, na may orasan. Minsan kasi pag buhos system, yun yung matagal eh.
Dalawang intersection po to mga paps yung nagkakaroon ng build up ng traffic. Dito nga po sa intersection ng Nia Road tsaka Karsadang Bago, tsaka sa Karsadang Bago, tsaka sa Medisyon. Doon po nagkakaroon ng heavy volume pag rush hour. Naalala ko yung peryahan dati dito, wala na, hindi na bumalik, ano. Mukhang tatayuan na nga po yan talaga ng commercial establishments yung sa tapat nga po ng SM. Ito yung may bakod na to mga paps, yung sa kaliwang side natin. Yung may mga fence na yan, parang hindi pa rin po ibigay sa right of way yan. Kasama pa po yan sa alignment dapat nitong kalsada ito patawid eh. Dahil kung makapansin nga po natin sa pagtawid dyan sa yung may malaking puno, may nakalapat na nga po na kalsada dyan, no, para sa proper alignment nga nitong diadaanan natin. Mukhang hindi pa rin po nagkakasundo siguro. Yan yung kalsada siya sabi ko, yun, no. Yan yung gawa na dyan sa kabilang side. Ayun nga, nabanggit ko na rin dati ito sa ating vlog, yung pabalik naman na way, yung opposite lane natin. Maganda siguro maglagay ng cone dyan para nang sa ganun hindi na sumakop ng linya, yung patay na linya, no, yung sa far left. Dahil pagdating nga po dyan sa bukana na, nagkakaroon nga po ng choke point, which isa po sa mga causes kaya delayed po yung ating pagtakbo. And dito nga po sa parting ito, sa Tokwahan na mga paps, dito na nga po yung pinagbawal na yung pag-parking, yung vendors, no? So kung mapapansin natin, malinis na nga po at safe na, no? For both motorists syempre and pedestrians. Dito nga po sa kahabaan nitong Tokwahan. Naka-park, supervised naman yun, may sasabay tao naman sa loob. I guess siguro may something lang or what, no? Pero may nagbabantay po dito mga paps, nagka-clamp. Ayan, so makapansin natin yung iba naka-park, naka-hazard, no? So siguro may something lang sila na kailangang gawin. Hindi naman po nagtatagal yun dyan dahil nga po may rumoronda dito at may nagbabantay para nga po sitahin sila. Tapos kung unsupervised yung sasakyan, ay maaaring i-clamp nga po. Ayun, so siguro pag tayo nagpapatakbo dito ay siguraduhin natin na medyo hinay-hinay lang din tayo. Dahil makurbada yung kalsada, tsaka may nagbibisikleta pa rin pa mga paps. So dahan-dahan lang. Pero kasi ako nakikita dito mga paps, tumatakbo 80, 100 eh, which is delikado. And yun nga, sa tapat sa bandang unahan nito is yung yung intersection naman ng Medisyon na nagkakaroon din ng heavy volume pag rush hour sa mga patawid. Siguro maigi rin magkaroon ng tawag ito, ng nagmamando dyan, ano. Pero bihira lang naman mga paps, hindi ko naman sinabing araw-araw, no. May moment talaga na nahaba yung pila. So ito, intersection ng Medisyon, no. Palabas na to ng Kawit. Ito yung sabi ko sa inyo na hindi natin nasubaybayan noon nung kasalukuyang ginagawa pa nga po ito. So yung mga paps, siguro isa sa mga maitutulog natin, no, is magbigayan tayo. Kasi yung iba talaga gusto palagi na uuna, no. So pag magbibigayan tayo, check, napakalaking impact at tulong yan sa flow ng traffic. Okay, so yun lang mga paps, yung ating update nga po, no, palabas na tayo ng Centennial Road dito sa Kawit.
Yan po yung update natin dyan sa Nia Road. Hayaan nyo po tayo'y magpapalipad ng drone once na may movement na nga po yung bus line patawid ng Alapan Road, no? For now kasi may nahabol tayong oras, kaya hindi na nga po tayo nakapagpalipad pa ng drone. But next time mga paps, at least naipakita ko sa inyo yung development dito nga po sa Nia Road up to Karsadang Bago. So hanggang dito na lang mga paps. Maraming salamat po.